Mga 2 weeks pa ito. Ano? Okay na. Ganyan ka parang ipot yan eh. Mas maganda, mas makapal, mas maano. Mas matagal ang ano nun. Hindi man para ano ang dahon niya pag mainitan. Maganda yung ano. Magandang. Well, ito lang ay ano? Chicken manure at saka ano? O cow manure lang. Chicken manure ito. Yan dyan banda manure yan. Maganda itong ano. Ito kaya lang parang na ano. Halata mo talaga na ano sa over sa abono kasi gamitan mo. Ang kagandahan pag makapal, matagal niya yung ano, matagal yung kanyang ano. Pure organic ang pataba. Walang gamit na nalala ko yung nagtanim ako ng ampalaya sa farm noon sa poultry ako. Itong puno talagang hindi makakayang ikonsumo namin eh. Dami nun. Buwit ito mamulak na. Ayan, ano nang apit siya no. Inutake? Oh, apit siya. Apit siya. Na-spray ko na yung kangina eh. Ito dapat wala na tanda. Kuhan lang yan. Wala patay na. Bawang sibuyas lang ang na-spray ko. Bawang sibuyas, luya. Patay na yung ano. Wala na apit siya. Dapat ito puno pa. Wala na. Ano kaya ang mas mabisa? Cow manure o chicken manure? Yung cow manure dito, wala pang tanim ay. Ito, chicken manure pa lang ito rito. Dito yung cow manure ko. Grabe ang pagkano. Ito, cow manure na ito. Halos makuha kasi ang ilalim niya, ganyan kakapal, chicken manure. Tapos pinatungan ko pa ng ganyan din kakapal na cow manure naman. Ito, dumobli na ito. Dapat may patong na lupa ng mga video mo. Wala nang halong lupa yan, puro na ano, puro na manure. Wala pang tanim yan? Wala pang tanim yan. Kaya kung siya, yung buhagag rin siya. Kaya kahit na hindi pala maglagay ng ano, ng ipa. Pag ano mo siya, cultivate mo, buhagag eh. Yun ang advantage ng may ipa ng palay is mayroon siya doong rich in ano naman yung isa. Oo. Yung ano tayo daw? Pero hindi rin siya hindi rin mag-stagnant pala ang tubig. Nung Consistent. asa ng ulan, hindi ito na puno ng tubig eh. Mm. Kahit na walang ipa. Kasi ma-absorb na naman yan eh. Oo. Ang ano lang nga yung nutrient mong makakuha doon sa ipa. Wala sa ipot. Ayan. Wala sa manure. Yung phosphorus. Phosphorus Oo. din. Wow, phosphorus. Ito, may ano nito, may manure din ito, ang ilalim nito. Ito. Yung ugat niya hindi pa nakakarating sa ilalim ay. Ito, itutuloy mo rin punta doon pag lumandaan kan. Ito, ano yung kupasanan ng kuwan ito, ang palaya. Kaya lang, ano na ang shade ng saging ay. Kaya shade ano lang tinanim ko. Wala ito, palibot lang ang sita.
Pero pag spray ko ay pag dilig, hindi ko nga nagamit yung isang nylon, isang na hose eh. At ano lang, hila-hila mo lang yung hose, tapos yung ano. O hila-hila ko lang kuan. Ay hindi naman kailangan lumapit, ang layo ng talsik eh. 3 di pa. Okay. Bili ko sa Lazada yung kuan nozzle. Ito ang tataba ito pag ano, itong kan. Ito, ano na. Ito siguro mga 2 hanggang 3 cropping, hindi muna ako mag-abono. Dito pa rin ako magtatanim sa panabago. Kasi sa kakapal ng abono ang kuan eh. Chicken manure eh. Magdadagdag ka lang yan. Pero mo ano, ganyan kakapal na chicken manure. Pinatungan ko pa ng ganyan din kakapal na cow manure. So, doble-doble na ano. Oo. Magiging low pa yan sa huli. Akala ko nga mamatay eh. Ay pero yun doon, hindi namatay eh. Kahit yung sariwang ano, hindi mamatay yung tanim. Hindi pa ako nakatesting ng sariwa. Hindi ba yung sariwa yung nalagyan mo doon? Pero kung pa yun, 1 buwan ko pa bago taniman yun eh. Ito. Pag 1 buwan lupa na rin yun eh. Pero kung nahaluan mo yun, yung sinabi ko kanina na siya, anong mga araw, na lagyan mo ng konting layer na lupa, mas madali yung pagiging lupa niya. Kasi pag ganito, ito, matagal itong magiging lupa kasi yung mga ano lang dyan. Pero kung Tapos, nalagyan ng lupa yan. Ito pala, itong mga kahoy, tumatagal din siya. Kasi hindi siya basta-basta nakakain ng mga yung mga bukbok. Kasi pag na-sprayan ko ng pesticide, pati yung mga bukbok, patay din eh. Kaya ito, pangalawang cropping ko na ito. Ito mga ito, no? Oo, pangalawang cropping ko na ito. Pero hindi pa na siya na... Pero matibay pa rin. So kailangan sprayan pala yung ano. Automatic na siya spray. Pag spray ko pataas pa ganyan, eh, pati yung mga kahoy na i-sprayan. Kaya tumatagal. Yun ang kagandahan pag yun. Ngayon, lagyan ko ng ganito, brace. Kasi malakas ang hangin dito pag panahon ng habagat. Ito hindi ano na. Noong nakaraang bagyo kasi bumagsak ito eh. Nalugi ako. Kaya pa siguro ako ngayon, lagyan ko na ng brace. Kaya matibay na, hindi na siya basta ano. Hindi siya basta mauga. Itong nailan maliit lang, anong gamit mo? Oo. Sobrang ano nga. Yung iba halos ganyan ang distansya. Oo. Ay, malayo na pag ganyan. Ano na? Bababa. Distansya isang... Lalo na pag mabigat ng bunga, 1 foot. hindi na kaya. Yan ang katamtaman. Kaya pag ganito... Ay, pag mabigat ng bunga niyan ay ilalagyan ko pa yan dito ng ano. Kasi bumabagsak talaga. Kaya lang, kung minsan hindi makikita sa ano doon, yung bunga, Oo. Masabit. sumasabi. Kaya dapat ay tingnan mo mabuti. Kaya pag makapal na ang bunga nito, araw-araw nakatingala ako rito kasi binababa ko yung bunga. Pag hindi mo makita, ay nakahiga lang sa taas, hindi mo na ma-harvest. Nahinog na sa taas. Pero ito ngayon, hindi siya masyadong sikip. Kasi malayo ng distansya ko. Dati kasi ito meron pa rin sa gitna eh. 1 meter by 1 meter, ito na di ba lang? Oo. 1 meter. Yung pag ganyan, Ah, dito lang na maikita. 120. Ano yung Dito medyo 120 na yun ang ano. Yun ang katamtaman, no? Distansya. Ito na. Oo. 1 meter by 1.5. Oo. 1 meter by 1.5 distance. Alaga lang sa pating, no? Oo. Ito, ipupruning ko Ang talaga daming ito. tumubong ano sigarilyas. Sigarilyas yan. Mga kuwan ito, mga last week ng March, yung una kong tanim. Paano yan? Full bloom na. Baka next week yan, may bulaklak na eh. Oh, next week yan may bulaklak yung umaangat na. Ilang puno pa lang yung tanim?
160 pa lang ito. So ibig sabihin pag nataniman ito lahat, Mga 300, mga 350. 350. Maliban yun nandoon, Oo. Ayun eh, sa Mars ko pa taniman yun eh. March. 300 plus puno rin yun. 300 plus po na. Pag diniretso ka nga dito, abutin na 400 plus na yun. Yung mga 300 puno, itong 350. Sa yung experience mga ilang Yung nakaraan ko kilo na per week. 120 puno lang, makaka-harvest ako ng 50 kilos eh. Average Per harvest ako, average yun. per week. Oo. Hindi. Twice a Per week. harvest ay twice a week. Twice a week. Maliban pa yung mga bili-bili na pwede Oo. ng kilo ng kapitbahay. So 100, ibig sabihin 100 kilo per Harvest. week. Per week Oo, kasi twice a week. Per week, per week. 1 month ay 400 kilos. Oo. So 120. Oo. Kaya lang mga 2 month lang yun, 2 month lang yun ang Oo. Yung Halos ano- 1 month lang ang production niya eh. Kasi yung pangalawang buwan, pahina na ang bunga eh. yan na. Pero ito, patatagalin ko ito. Kasi yung nakaraan, hindi ko na pruning yun eh. Ito, tatagalin ko ito kasi patatagan ko talaga, pruning ko talaga ito. Hanggang sa taas. Hindi ko siya pasangahin. Para ito magkalsa ng at least mga 6 months. Oh, kaya nga 6 months. 6 months. At saka yung nakaraan kasi walang ano eh. Walang manure yun. Puro commercial fertilizer yun. Iba ang kwan. At saka diniligan ko lang ng ano yun, ng manure tea. Anong Pero pag iba talaga ang ano eh. Yung manure talaga na nasa lupa. mas maganda ang kwan, mas matagal. At saka wala na akong gastos ngayon sa ano pagbili ng mga fertilizer. Dati halos every 3 days bumibili ako ng fertilizer. Hinahalo ko sa tubig tapos pinapandilig. Araw-araw dilig. Ay araw-araw dilig. Pagkukuan araw-araw nilalagyan ko rin eh. Kaya malalang laki ng gastos. Tapos pag mainit pa, yung dahon niya lumuloy-loy Yung kwan, sa kumukulubot. epekto ng commercial fertilizer. Pero dito, kahit na mainit siya, hindi siya hindi bumababa ang dahon. Hindi na dehydrate. O Ano? parang normal lang yung ano niya. Yun ay sign ng dehydrate siya eh. Oo. Kaya siya ay bumabagsak. So sa yung analysis, Oo. mas mainam yung natural fertilizer kaysa Oo. dun sa ano. Wala pang gastos. Ano bang gastos? Ang gastos ko lang dito, yung during land preparation. Land prep lang. Kasi nagpahakot ako ng ng cow manure eh. Yung iba nga nagbibili ng cow manure, 100 ba dati yun? Oh, bumili rin ako ng cow manure dito. 50, 60 eh. Ganyan, 70. Pero ang nabili ko dito ng chicken manure, mga 30 sako. Ang nabili ko. Pero nakamura rin ako kasi 250 per sack eh. Mura na yun dito. Pero sa Luzon ay 30 lang, 50. Ay, yung isang kwan ay 500 Mm. ang sako. Second farm. Oo. Ay, doon ako sa 250. Yun ang advantage ng nasa Luzon kasi yung input nila ay mas maliit. Oo. Yung chicken manure. Makakuha lang. Minsan niya, binibigay lang pag sa mga malapit sa farm para lang makuha yung kanilang mga basura. Ang wala akong gastos yung ipa. Kasi hiningi ko lang yung ipa. Yung ipa. Maganda kasi yung ipa kasi yung phosphorus. At saka phosphorus at saka may halo din pala yung yung halo din potassium na akala ko ang nagpapabunga lang is potassium
kasama pala yung phosphorus Poros. na nagpapabintog, nagpapaganda ng bunga sa tinitingnan ko sa ibang mga write-ups ay yun pala. Kaya hindi pala pwedeng pabayaan na walang phosphorus. Yun ang ng ibang tsore. Pero yung potassium ay yung ano pala, yung ano talaga, potas ay maganda talaga. Tignan mo yung mga ano dyan, yung ano saging. Ang daming bunga na dati hindi bumunga yan. Oo. Magmula nung tinambakan ko ng mga saging sa saging yung puno. Titinan natin mamaya. No, grabe ang bulaklak, ang bunga. Halos hitik na hitik sa bunga. Hindi na nga maubos ang kain. Pinamimigay ko na lang. Dati yan ay ninakaw ng mga ano, Oo. yung mga bata. Ngayon hindi na pwede maubos ng kuha. So yun ang maganda. Pag ito ay ma-maintain talaga at bakita natin yung total production, doon natin makakontod na mas maganda yung ano, yung chicken, yung ano, yung animal manure. Lalabas na ito na habiling kalong chicken manure at saka ano, no? Oo. Cow manure. Ang isa kasing na mapapansin natin, pag cow manure, kaya sinasabi ko sa iyo dati na haluan mo ng ipa ng palay. Kasi ang chicken manure, ang cow manure ay more on ano lang ito yung tawag ito? Yung pampataba lang. Pero wala siyang konti lang yung kanyang content ng pampabunga. Kaya yung pampabunga, yung ipa, yan ang magtutulong sa pampabunga. Kaya ito, kung sa bandang huli, kung depende sa tayo ng tanim, doon ka na magpapahabol ng ibang nutrient. Pero pagpabayaan lang na ganito na puro namumunga naman siya, kaya lang hindi siya tulad ng complete. Pero ang ginagawa mo naman ay ng mga ibang yung tea na sinasabi mo, yun ay makatulong kasi parang complete na yan. Complete na yung i-compare doon sa itong ganito, yung kalabaw, kahit yun ay tea, pero pagdating doon sa inalagay sa dahon, in-spray, mas iba yung nantulad nito. Pag ito pala ay itong iyong tanim na 160. 160. Nakakarbis ka pa dyan ng hindi bababa sa 50. Oo. Pinakamababang estimation 50. Pero 100 per ano pala yan per month. Kung ma-maintain mo yun ng kahit na lang mga 4 months, at least meron diyang 400 kilos. 400 kilos ay 1.6. Basta tuloy-tuloy lang madagdagan para parami yung iyong taniman. Pag kung ito bago ito mamatay, magtatanim na ako ng panibago. Pwedeng ilagay lang doon sa mismo sa puno. Yun ang ginagawa ng iba. Yung iba, kalimitan yung iba, dito nilalagay. Dito sa in-between. Kaya lang, itong in-between mo naman ay ikuan. Dito na ako magtatanim kasi dito yung manure eh. Pag dito ako magtanim, panibagong lagay naman ako dyan ng panibagong gasis. Dapat lagay dito rin. Dito ako maglalagay. Pero mas maganda ito. Di ba, ganyan na. Ang gagawin mo para mas maganda,
Kasi akin lang. Patungan mo na ito ng lupa ng mga ganyan na. Mga half inch or 1 inch.